Good morning po sa bawat isa. Yun, buhay na buhay po tayo. Batiin po natin yung katabi po natin ng Happy Lord's Day. Maaring kanina, habang kumakanta po yan, wala po yan sa tabi nyo, tapos pagdilat ng mata nyo, nagulat po kayo, nandyan na yan, di ba? Kaya, baka hindi nyo pa po nababate. Amen po, mga kapatid. Ayan, tumutunog po instrumental po natin. Amen po. Natutuwa po ako dahil marami po akong nakikitang may mga bago po tayong nakikitang mukha po dito from Amelia. Ayan po, nakikita po natin sila na umatin po. Praise God po, palakpakan natin ang Panginoon. Mamaya po, ganun din po yung ano po, yung may special mention no? Yung ninang nila, nila Elder Mark, andyan din, isa sa mga po natin, bisita ngayong umaga. Hayaan nyo pong sa umaga pong ito, simulan po natin ang ating pong Sunday preaching sa isang quiz. Yan, may quiz no? Kala mo, nag-aaral pa din. Yan po, tignan po natin. Yung ating pong, ito po ang tanong ko sa inyo, hulaan nyo po, base sa mga picture, andyan po ba yung picture? Yan, kung sino po sila, kung ano po yung profession po ng mga taong ito. In short, anong trabaho nila? Base sa kanilang muka. Ayan. Tignan nyo po, yung una, yung nandun sa, yung lalaki may helmet, ano po kaya yan? Astronaut, pilot, bumbero, mubit. Naka-helmet lang, grabe naman kayo. Soldier, ito pong balbasarado. Doktor, attorney. Nilagyan ko na nga po ng clue. Ito pong nakasalamin. Nakasalamin lang, teacher na. Science teacher agad. Naalala mo yata yung teacher mo nung high school eh. Tignan po natin kung tama kayo. Sabi kanina, astronaut, di ba? May nagsabi ng astronaut. Movie rider. Hindi naman ganyan helmet ng movie Sa mga sumasakay po ng movie, black po yun, di ba? Tapos sa likod may silver na lining. Mga experts sa Ayan, tingnan po natin. Sino po sumagot ng firefighter? Tama, mga bumbero. Ito po, lahat naman nag-agree, doktor, di ba? Hindi yan attorney. May stethoscope po eh. And then, teacher, buti na lang, English teacher po yun nandyan. Alam niyo po mga kapatid, ang ating pong topic, ibabalik ko na lang konti sa pinakaumpisa, is call to holiness. Sabihin niyo nga po, holiness. When we say holiness, sabi nga po natin nung nakaraan, ay ito yung pag-set apart natin sa ating mga sarili sa mundo. Hindi pag sinabing banal ay equivalent mabait. O kaya hindi pag sinabing banal, equivalent ay laging umati ng church. Mali pong kaisipan na kapag ka ikaw ay holy, hindi ka na nagkakasala. Lilinawin po natin yan. At ngayon, nung nakaraang linggo po, sinabi po natin that we need to put off the old man. Ibig sabihin, tatanggalin po natin yung dati po nating pagkatao. At ngayon po, isosot po natin yung bagong pagkatao. Yun po yung pag-uusapan po natin sa umagang ito. Bakit ko po napili yung mga yan? Yung mga, sige, balik po natin sa image ng mga mga taong may profession. Pag nakita nyo po ang isang bumbero, paano nyo po siya na-identify na bumbero siya? May dalang hose? Paano nyo po na-identify? Naka-red? Sa suot niya po, di ba? Tama po? Ang bumbero, hindi mo naman pag-iisipan na bumbero ako ngayon. Di ba po? Kasi hindi naman pambumbero yung suot ko, di ba? Hindi naman po, di ba? Paano mo malalaman ng isang doktor na doktor? Paano nyo po malalaman? Naka-uniform. Yun po, naka-uniform. Paano nyo po malalaman ang isang teacher ay teacher? Naka-uniform, hindi po salamin, ha? Naka-uniform din po, di ba? May mga set of uniforms po sila na binigay ng DepEd. Di ba? Or mandato po, may dress code na tinatawag. Di ba nga po tayo, kapag ka pupunta sa isang gathering, kunyari, pupunta ka sa isang formal gathering, hindi ka na magsusot dyan ng short lang, tama po? Baka doon pa lang sa entrance, sarangin ka na. Sino ka po, sir? Diba? Kailangan appropriate po yung dress code. At sa isang profession,
lalo na sa, sabi nga po nila, yung mga uniformed personnel, katulad ng mga sundalo, mga pulis, madidistinguish lang po sila, depende po sa kanilang suot. Nagets niyo po ba yung punto natin sa umagang ito? Na madali pong makilala ang isang tao kung ano yung trabaho niya, depende sa kung ano yung suot niya. Tama po? Kaya sa umaga pong ito, ang pag-uusapan po natin ay kailangan po nating isuot, put on the new man. Pero bago po natin magawa yon, sabi nga po dun sa binasa ni Brother Ferdy, we need to leave the former things behind. Ano pong sabi dito? Efeso 4:22, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Amen po. Alam niyo po, nung nagsisearch po ako, meron po akong nakitang documentary ng GMA. Mahilig po ang GMA sa documentaries po, di ba? Isa sa mga documentaries po nila, tinalakay po nila yung tinatawag na hoarding disorder. Ano po itong hoarding disorder na ito? Sige po, pakita niyo po yung picture dyan sa slide po natin. Ang hoarding disorder daw po, ang isang tao, kapag ang isang tao daw po ay nahihirapang itapon yung mga bagay na wala ng pakinabang. May kakilala po ba kayong ganyan? Kahit yung mga pinaglumaan niya na po na hindi niya matapon ng mga gamit. Kahit na katiting na wala na pong halaga, magagamit pa yan in the future. Diyan mo lang yan. And to the point, ito po search nyo sa YouTube, yung out of control na documentary. May isang nanay, yung buong bahay niya po ay parang naging isang malaking bodega. Tapos yung tinanong po siya nung reporter, ang tanong sa kanya, meron po kasing mga bote ng parang Coke, parang ganun po. Bote ng Coke, isang case, walang laman. So ang tanong po nung reporter, kailan niyo po itatapon yan? Alam niyo po sabi niya, next time na, sabay-sabay ko nang itatapon yung mga nandito. Meron po siyang tinatawag na hoarding disorder. At sabi po sa English, a person who has difficulty throwing things away, even if they are of little or no value, may be suffering from hoarding disorder. Mental health condition po ito. Yung tipong kahit walang saysay na bagay, kahit parang basura na, ay nandun pa rin sa bahay po nung nasa documentary. Talagang nakakalat lang po, hindi siya organized. Iba po yung nagko-collect ka lang sa nag-hoard ka. Ulitin po natin yung iba nagko-collect ng mga figurines, nagko-collect ng kung ano-ano po, mga lumang pera, di ba po, mga antique furnitures, and maayos po yung bahay nila. Pero dito po sa hoarding disorder, magulo yung bahay. Alam mo, parang naging basurahan po yung buong bahay. Ganun po yung hoarding disorder. Dahil hindi niya ma-let go yung mga bagay na kala niya may pakinabang in the future, but wala naman pala talaga. Ano pong punto po natin? Sometimes in our lives, hindi po natin ma-let go yung mga pag-uugali, yung mga bagay na akala natin okay lang. Tama po? Pero basura pala. Sabihin niyo po sa katabi niyo, basura pala. Basura po pala. Kaya, ang basura po, umaalingasaw po yan, tama? Tama po ba? Nangangamoy. Kaya minsan, sabi nga po nila, napakabasura ng ugali mo. Tama? May mga nagsasabi po ng ganun, o nasabihan na po tayo ng ganun, di ba? Kasi nga po, ayaw po nating itapon yung dati po nating pagka-tao. Sabi po dito, put off the old man. Sino po dito, pagkagising niya kaninang umaga, naligo po siya at ang kinuha niyang damit ay yung damit na nasa labahan? Huwag niyo pong amuyin yung katabi niyo, ha? Hindi po siya yon. Wala naman po sigurong nasa maayos na kaisipan na magsusuot muli nung kanyang damit na nasa labahan. Tama po? Lalo na't pupunta siya sa labas.
Tama po ba? Ganun po yung sinasabi ni Pablo. Kapag tayo po ay gumagawa ng kasalanan, parang paulit-ulit po nating sinusuot yung maruming damit na nasuot na po natin. Yung maruming damit na pinagpawisan na, yung maruming damit na naputikan na, nadumihan na, paulit-ulit daw po nating sinusuot. Nagigets niyo po ba yung punto natin? Kung tayo nga po, physically, ayaw po natin yun. What more pa po spiritually? Hindi po natin pwedeng magsuot tayo ng maruming damit, tapos ipatong natin yung malinis na damit. Ano pong mangyayari? Parehas babaho po yun, tama? Yung pinagpawisan mo na, kunyari, sa mga kalalakihan, nag-basketball ka, di ba? Todo basketball mo. Sa MBS po, ganyan po kami. Kasi may court po dun. Tapos sasuotin mo pa yung pinagpawisan mo, na sando, tapos magdadamit ka pa na t-shirt. Naku po, baka layuan ka po ng mga tao. Tama po ba? Di ba? Hindi po natin pwedeng sabihin na yung dati po nating pagkatao at yung bago po nating pagkatao ay parehas po nating suotin. Bakit po? Madadamay po yung bago po nating pagkatao. Sabi po dito, point to ponder, even though we have the new nature, we still have to deal with the old man. But rest assured that God has freed us from this old man. Alam niyo po mga kapatid, sa mga tumanggap po dito sa ating Panginoong Hesus, simula nang tanggapin po natin ng Panginoong Hesus, binigyan niya po tayo ng bagong pagkatao. Sabihin niyo nga po, bagong pagkatao. Binigyan po tayo ng kakayahan ng Panginoon ng bago. Dahil kung sa atin lang po mga sarili, wala po tayong kakayanan. Di ba po, kung malalaman niyo po yung kanta na gusto kong bumait pero di ko magawa. Totoo po yun. Minsan sabi mo, bakit ilang taon na ganito pa rin yung ugali ko? Bakit ilang taon na ay parang ganito pa rin yung sitwasyon ko? Malamang sa malamang po ay hindi po tayo nagpapasakop sa Panginoon. Hindi po tayo tunay na tumanggap sa Panginoon kasi wala pong nakikitang pagbabago sa ating mga buhay. Kaya po, meron pong tinatawag na constant battle, lagi pong nag-aaway. Yung sa mga tumanggap sa Panginoon, nag-aaway yung dati mong pagkatao at yung bago mong pagkatao. Example, kapag ito po, general example na lang po. Nung dati kang, sorry for the term po, chismosa. Sorry for the term. Dati kang chismosa, tumanggap ka sa Panginoon. Kung dati po, ikaw, pag may narinig ka sa labas, utusan mo yung anak mo, nananak, buksan mo ng konti yung bintana para medyo marinig natin. Bakit marami pong tumatawa dyan? Marami nakaka-relate. Huwag mo masyado isarado yung pinto, iawang mo ng konti para marinig natin yung pinag-uusapan doon. Alam niyo pa mga kapatid, nung ikaw ay naging Kristiyano na, ang sasabihin mo, nakisarado mo nga yung pinto, ayoko naririnig yung mga ganyan eh. Napaka-toxic. Uwe. Nakikita niyo po mga kapatid, may pagtatalo pong nagaganap, lalo na pag naging Kristiyano ka na, tapos dati kang parang chismosa po, di ba? Sorry for the term po ulit. Naglalaban po yung ano nyo, yung inyong damdamin. Buksan mo ng konting bintana, pero isara mo yung pinto. Naglalaban po eh. Tama po ba? May paglalaban pong nangyayari eh. May constant battle. At wag po nating ipanalo yung dati po nating pagkatao. Amen po? Sabi po dito, what wrong things do you like to do or still find yourself doing? Anong mga bagay daw na alam mo nang mali, pero ginagawa mo pa rin? Kristiyano ka na, tumanggap ka na sa Panginoon, at alam mo nang mali yung isang bagay, ginagawa mo pa rin. Minsan ganun po tayo, di ba? Kapag tayo po nasanay na magsinungaling, di ba po? Minsan hindi kagad natin matanggal. Tama po ba? Dahil nga po may tinatawag na battle. Sabihin nyo nga po, battle. At ang battle po, nilalabanan. Tama po ba? Sabi po dito sa Pilipos 3:12-13, hindi sa nakamtan ko na mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ng gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan,
nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Alam niyo po, inihambing po ni Pablo yung ating pong buhay sa isang marathon. Lahat po tayo tumatakbo with our own path, with our own track, patungo po doon sa ating final destination, which is heaven. May iba't iba po tayong track, pero isa lang po ang finish line. May iba't iba po tayong pacing, pero isa lang po yung finish line. At ang lagi pong sinasabi sa mga, siguro po track and field athletes, sa mga athletes po, ay huwag kang titingin sa likuran. Tama po? Sa mga dito, athletes. Huwag kang titingin sa likuran. Bakit? Ano pong tendency pag tumingin ka sa likuran? Try nyo pong tumakbo na nakatingin sa likuran. Madadapa po, di ba? Kasi hindi mo alam yung nasa harapan mo. Tama po? Anong sabi po ni Paul dito, sa linya po na ito? Habang nililimot ko ang nakaraan. Nililimot po ang nakaraan, hindi po yan tinatanim. Kasi pag yung nakaraan tinanim po, tutubo po yan. Di ba po? Kaya mga nagtatanim po nagtatanim ng galit, ng sama ng loob, ng puot, lahat na po ng klase ng sa ibang tao. Po yan? May lumalabas po dyan. Sabi po dito, alam niyo po, may isang businessman, ibibenta niya yung warehouse niya. Kasi yung warehouse niya, sabi niya, sira-sira, yung warehouse, pati yung lupa, bibenta niya. Sira-sira yung dingding, basag yung mga bintana, sira yung gate, tapos yung paligid ay kinakalawang na. Mayroong isang buyer pumunta doon kasi nakita niya for sale. Yung buyer, sabi niya, biling ko na to. Sabi nung buyer. Sabi nung businessman, sir, nahiya siya eh. Sir, sira-sira po yung sira-sira po yung bintana, basag po yung salamin, tas makalawang po, tas madumi po sa loob. Papagawa ko po muna. Sabi nung businessman, pagawa ko po muna, tapos balikan po kita. Sabi nung buyer, hayaan mo na yung repair. Ako na bahala dyan. Gusto ko lang yung site, gusto ko lang yung place. Kaya gusto kong pagtayuan ng bagong building. Sabi po nung buyer. Nagulat po ngayon yung businessman. Iba to Benta ko na sa kanya. Anong point po natin doon? Sa ating po mga puso, nung lumapit po tayo sa Panginoon, sira-sira po yan. Tama? Durog po yan. Marami pong inabot na pasakit. Tama po? Tapos, nung lumapit po tayo sa Panginoon, sabi po natin kay Lord, next time na muna. Tama po ba? Ayusin ko po muna yung buhay ko, Lord. Ayusin ko po muna yung sarili ko. Mali po, mga kapatid. Ang kailangan po ni Lord, ang kailangan niya lang yung puso po natin. Ang gusto niya lang po yung puso natin. Dahil magbibuild siya ng something new in our hearts. At kailangan pong at para mabuild yung something new in our hearts, kailangan pong masira yung dating pagkatao. Katulad po ng kwento natin, kailangan masira yung dating warehouse para makapagtayo ng bagong gusali. Ang gusto po ni Lord, yung puso po natin, na makapagtayo siya ng bagong gusali, yung para sa Kanya. Amen po? Kaya hanggat di po natin tinatanggal yung dating pagkatao, yung dati po nating garment, hindi po makakapagtayo ang Panginoon ng bago niyang magandang itatayo sa ating mga buhay. At para magawa po natin yun, mga kapatid, leave the former things behind. Pangalawa po, renew our mind. Sabi po dito, hindi ganyan ang natutunan nyo tungkol kay Kristo, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan ng nasa Kanya, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Alam niyo po dito po sa Ephesians chapter 4, nasa chapter 4 na po sila. Tapos na po sila sa chapter 1 na kung saan binanggit po yung mga spiritual blessings.
na makukuha sa ating Panginoong Diyos kapag ikaw ay nasa Kanya na. Tapos na tayo doon sa pagpapakita ni Pablo ng inheritance natin. Tapos na rin po siya sa pagsasabi ng mga katotohanan patungkol sa iisa po nating citizenship, sa pagkakaroon ng unity sa loob ng church. Nandito na po siya sa time na kung saan kailangan magbago na tayo ng pag-iisip. Bakit? Marami na po tayo narinig. At wag na po tayo magtaas ng kamay kung matagal na po tayong Kristiyano, 5 taon, 10 taon. Ang tanong po, meron po ba tayong natutunan sa salita ng Panginoon? Amen? Kaya po nilakihan ko yung yung sa verse 23. Tignan niyo po ulit. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Because the battle starts with our mind. Sa ating pong mga pag-iisip. Ano po yung point to ponder, mga kapatid? The teachings of Christ are the truths that transforms us. Sabi, bakit kaya nahihirapan ako magbago? Bakit kaya matagal na akong Kristiyano, wala pa rin akong bunga? Ano po kaya ang sagot po doon? Dahil yung mga teachings po ng Panginoon ay nanatili lang pong katuruan sa atin. Hindi po natin na-apply sa ating mga buhay. Kahit ilang beses pa po tayo magsimba sa iglesyang ito, kahit ilang beses pa po tayo umatay ng Bible study, kahit ilang beses pa po tayo makarinig ng salita ng Diyos, not unless we apply it in our lives, hindi po tayo matatransform. Hindi po mababago ang buhay po natin. Kaya hindi po sukatan yung dalas ng pagsimba po natin. Hindi ko naman po sinabing wag na po kayo magsimba. Hindi po gano'n. Wag po natin pilosopuhin, di ba? Kumbaga, mahirap po maging sukatan po yun because dapat po yung atin pong pagtingin sa Word of God ay ina-apply din. Sabihin nyo nga po, apply din. Yan. Wag puro kinig po, di ba? Apply din. Pagka uwi po natin, nakalimutan na natin yung preaching ni Pastor. Ano nga yung preaching ni Pastor? Yung sa ano yun, no? Di ba? Yung sa warehouse? O kaya, inaalala mo lang yung chismosa. Di ba? Yung naalala mo lang, yung joke ni Pastor, hindi mo naalala yung mga points. Tama po ba? O, tamang-tama. Sabi po, why we need to be renewed in the mind? This is where the battle starts. Meron pong ano po dito, meron pong image. May picture po ulit. Next slide. Ayan. Yan po. Kung sasakay po kayo ng bike, sino po marunong mag-bike dito? Mga marunong mag-bike. Kung sasakay po kayo ng bike, anong pipiliin niyo po dyan? Ano pong pipiliin niyo sa dalawa kung sasakay po kayo ng bike? Yung luma, no? Ito, no? Ito po ba yung pipiliin niyo? Opo? wala pong kadena yun. Di kayo makakaalis. Nung tayo daw po ay create ng Panginoon, pag tayo ay pipili sa mga bagay-bagay, ang una nating pipiliin, yung maganda po, tama? Ito po. But because we are so corrupted ng kasalanan, isipin niyo po yung kasalanan parang cancer. We are so corrupted ng kasalanan, kahit na maganda pa to, ang pipiliin natin, itong luma at nangangalawang na. Dahil blind ka with sin. Dahil yun yung sinasabi ni Satan. Yun yung deception ni Satan. Kung papiliin ka, kung mag-church ka sa Sunday o hindi, ang pipiliin mo, wag na lang muna. Monday to Saturday, nagtrabaho ako, pagod ako. Sunday, rest day. Pahinga ko yan eh. Tama po ba yung mga ganyan? Galing ka trabaho, Monday to Saturday, stress ka pa sa work, gusto mo mag-unwind, next Sunday na ako atin. One Sunday lang naman. Mga ganyan po, di ba? Tama? Parang pagka umuulan, ang lamig ng panahon, parang ang sarap lang humilata sa kama. Tama po? Parang ang sarap lang umano. Napagod ako sa pagtatrabaho ko eh. Tama po ba? Alam niyo mga kapatid, sorry to say deception po yan ng kaaway sa atin. Kung may kakayanan naman po tayong pumunta, bakit ayaw po natin pumunta? Because we are corrupted
with sin. And that's the sad reality po. Sabi po dito, we let our situation and emotion affects how we decide. Madalas po ganyan po ang ating pag-unawa. We let our situation and emotions affects how we decide. Hindi na po natin kinukonsulta ang salita ng Diyos. Sino po dito kapag magdi-decide sa buhay niya po, binabasa pa muna yung Bible? Sino po dito kapag may malaki po siyang desisyon na gagawin sa buhay niya, magtatayo ng business, pupunta sa ibang bansa, magtatrabaho, mag-a-apply, nagpe-pray po muna at sinisik si Lord. Aminin po natin, minsan, una po natin kinakausap, ibang tao, tama po ba? Hindi yung salita ng Panginoon. Sabi po ni Pablo, we need to renew our mind. Bakit? Marami na pong pumasok na kung ano-anong katuruan, kung ano-anong pamayiin sa ating pong mga isipan, kung ano-anong mga tradisyon, paniniwala, na pumasok sa ating mga isipan. At kailangan po nating i-filter yon, kailangan po nating tanggalin and renew our mind. Sabi po dito, in every situation, we have that we need to learn. Nawala po yung that. In every situation we need to learn to discern the voice of God. Minsan po si Satan nagsasuggest. Tama po, katulad ng example ko kanina. Uy, wag ka na lang pumunta dun. Diba? Ikaw naman, oo nga, di na ako pupunta dun. Sabi ni Lord, punta ka dun sa church. Gagaan yung loob mo. Sabi ni Satan, mas masarap kaya magpahinga. Sarap matulog ngayon, no? Medyo umuulan, malamig. Sabi mo naman, oo nga, no? Monday na naman kinabukasan. Di ba po? May nagtatalo po sa isipan po natin, tama? Nagtatalo-talo po. At wag po nating hayaan na manalo po yung kaaway. Tama po ba? Wag po nating hayaan na ganun. At mangyayari lamang po yun kapag lagi po nating nire-renew yung ating pag-iisip. Paano po natin mare-renew yan? Parang hinugasan po natin yan eh. Hinugasan po natin yan ng salita ng Panginoon. Kapag yung ating isipan ay occupied ng ibang mga bagay, sa tingin nyo paano makakapasok yung salita ng Diyos sa ating pong mga isipan? Hindi po, di ba? Tama po? Kaya kailangan po muna nating baguhin yung takbo ng ating isipan bago po natin isuot yung bago po nating pagkatao. Number 3, put on the new man. Pangatlo na po. Sabi po, leave the former things behind, renew your mind, and lastly, put on the new man. Yung bagong ikaw. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, bagong ikaw. Yan. Bago na po yan, ha? Bago na po. At ang dapat nyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Paano mo raw po masasabi ng isang tao o isang tagasunod ni Kristo ay binago na? Sa tingin niyo po, paano? Hindi na nagmumura? Pwede? Hindi na nagsisinungaling? Paano po yung nagsisinungaling pa rin from time to time? Hindi na nag-iingay daw. Bumawi po yung yung ama. Hindi na daw marites. Ayan. Ayan nyo lang po. Hindi po tayo yung parang parang common na preaching. Yan po. Sabi daw po dito, nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Malalaman po natin ang isang Kristiyano, ang isang tao ay nagbago na kapag ang ina-apply niya sa buhay niya ay yung salita ng Panginoon. Kung ang nilalakaran niya ay yung pag-ibig ng Panginoon. Kung dating ikaw ay magagalitin, kung dating ikaw ay kapag may narinig ka lang sa labas na nadawit lang yung pangalan mo, yung pala pinupuri ka, sinugod mo na agad, may dala ka pang tubo. Di ba? Kung dating ganun po ngayon, hindi na. Pinapalampas mo na. Di ba po? Sabi po dito, we are created in God's image. Isipin niyo po maigi yun.
Isipin niyo po maigi. You are created in God's image. Ikaw ay nilikhang kawangis ng Diyos. Kawangis ba ng Diyos yung laging, sabi nga kanina, nagmumura? Kawangis ba ng Diyos yung laging nagsisinungaling? Kawangis po ba ng Diyos yung laging gumagawa ng masama? Hindi po, di ba? Tama po. Kung titingin ka ngayon sa salamin, sa tingin niyo po, kawangis po ba yan ng Diyos? Hindi po yung physical na kaanyuan, ha? Hindi rin po yung kapangyarihan ng Diyos, kundi yung karakteristik na meron ng Panginoon, nagagawa po ba natin sa ating mga buhay? Ang sabi po dito, let us put on Christ. Parang katulad po nung sa Acts 12:21 na kung saan si King Herod ay sinuotan ng magarang damit, garment. Sabi po dito, Paul takes that word and uses it in an analogy of how we are to live as if we are putting on a garment for others to look at, for others to see. So mga nanay po dito, di ba, pagka yung anak po nakatanggap po ng damit sa Pasko, lagi ko na rin, isot mo na. Di ba? Mga nanay, di ba, pinapasuot na, di ba? Pag nakita, maganda to. Ano to baleno to Uniqlo to Pag, branded to nak, suot mo, mahal to. Tama po ba? Ganun pa tayo. Kaya pagka, Nike yung shoes, original, hindi class A, hindi galing Cartimar. Galing talaga ng Nike store. Ano pong ginagawa natin? Sinusuot, tama? Pagka original yung suot, bago yung suot, first time mong sinuot, talagang yung lakad mo Parang, kala mong, anak ng presidente po Tama, pag bago yung suot mo, kaya maganda yung suot mo. Ano pong ginagawa natin? Pinagmamayabang. Hindi naman po natin binobroadcast, bago yung ko. Bago yung shoes ko, tignan mo, Tito Marlon, bago. Di ba? Hindi po natin ginagawang ganun. O kaya, sobrang kintab po. Hindi, pero pinapakita natin para aware yung mga tao na maganda yung suot natin. Tama po ba? Di ba, ginagawa po natin, alam niyo po, yung example po na yon, try po nating i-apply sa sinabi ni Paul, na para po tayo nagsusuot ng bagong damit na pinagmamalaki po natin. Hindi po pinagmamayabang. Kaya nga po sabi, put on Christ. Dapat, si Kristo yung nakikita sa buhay po natin. Amen po? Hindi yung sabi, di ba nag-church yan? Alam nyo na po yung tono kagad Di ba nagsisimba yan sa FCC? Parang hindi naman. Mali po yung nire-represent natin. Tama po ba? Kaya kailangan, we need to put on Christ. Sabihin nyo nga po, put on Christ. When we put on Christ, He is our garment. Siya po yung ating suot na damit. When we put on Christ, we have an armor against anything the devil ever puts in our lives. Alam niyo po, in chapter 4, sinabi po ni Pablo na si Christ po yung ating garment na kailangan po nating suotin at ipagmalaki. In chapter 6, sa mga susunod po nating linggo, sasabihin po ni Pablo ng ating Panginoon, ng salita ng Diyos, ay ang armor, ang baluti natin, na pananggalang po natin sa gawa ng mga kaaway. So, be excited po sa mga next lesson po natin. So, ang tanong ko po sa inyo ngayon, ano yung suot nyo pong damit ngayon? Hindi po yung literal na suot nyo. New man or the man? Thank you for your honesty, mga kapatid. Okay lang po, be honest. Okay po yun, yung maging honest po tayo. Baka suot po natin, kalahating new, kalahating old. Pinagtagpi po natin. Ang mahalaga lang po, tatanggalin po natin yung old man. Hindi po tayo mananatili doon. Amen. Isusuot po natin yung bagong pagkatao. Nawa po itong tanong na to ay magsilbi sa ating challenge na sikapin natin na maisuot yung bagong pagkatao na disenyo sa atin ng
ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, nung ni-resurrect ni Jesus si Lazarus, kilala niyo po si Lazarus, di ba? Ni-resurrect niya si Lazarus, pumunta siya sa libingan, at yung mga libingan po noon, hindi po yung katulad sa atin na pagpunta ka sa North Cemetery, yung mga, minsan nandun sa 6 feet under the ground, o kaya naman minsan may kahon. Sa kanila po mga tomb, talagang mga parang kala mong malalaking mini version ng kuweba. Nandun po yung bangkay. At yung bangkay po, parang nakita na po ba kayo sa mga movie ng yung Mommy? Hindi po yung Mommy at Paris. Yung Mommy, nakabalot po siya. Tama? Ito po, isipin niyo po. Kung si Lazarus po, binuhay ng Panginoon, pero hindi po natanggal yung kanyang baluti, yung tela na nakapalibot sa kanya. Sa tingin niyo po malaya siya? Hindi po, di ba? Hindi po siya makalakad, hindi po siya maka-witness, hindi po siya maka-worship. Bakit? Nakagapos pa rin po siya. Kaya kailangan ma-loosen up yung tela po na nakabalot sa kanya. At ano po nangyari doon? Nag-loosen up po, tama? Sa ating pong mga buhay, once natanggapin po natin ang ating Panginoon, tayo po ay namatay sa dati po nating pagkatao at tayo po ay muling nabuhay. Just like the picture of Lazarus, minsan po yung iba sa atin, gusto pa rin na parang nakatali po tayo. Binuhay na po tayo ng Panginoon, pero ayaw pa rin po natin gumalaw. Tama po? Yun po yung dapat po nating iwasan. So, the old man died with Christ on the cross. In that death, God put an end to the old creation in Adam and now replaces it with a new creation in Christ. In short, we are dead to sin and alive in Christ. Pwede niyo po bang sabihin? Dito po, next slide. 1, 2, 3, go. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Ano pong sabi? Wear the right garment, yung appropriate. Isuot po natin yung appropriate na garment. Isuot po natin yung appropriate na damit. Yung nakalagay, na kay Kristo ako. Tama po? If we say that we are dead to sin and alive in Christ, dapat po nakikita po yan sa ating mga buhay. That's the fact. That's the reality. So, ano pong dapat po natin gawin? 3 lang po. At nawa, sa lahat po ng sinabi po natin, yung po yung maunawaan natin, that we need to leave the former things behind, that we need to renew our mind, and that we need to put on man. Step by step process po yun. Hindi po natin pwedeng baliwalain yung isa, hindi po natin pwedeng nandiyan pa rin yung old man mo, tapos nilagyan mo ng new man. Hindi po ganun. Hindi po pwedeng yung renew your mind lang. Ito po yung sangkap para po tayo ay magkaroon ng banal na buhay. Holiness. Yan po yung sinasabi po dito. Alam niyo po, tapusin ko po yung ating preaching sa isang story. Ayan po. Maaga po tayo ngayon. Kaya magkikwento lang po ako bago tayo magtapos. Kaya tapikin nyo na po nasa kaliwa kanan nyo, baka ano na eh. Alam niyo po, may isang, dahil ako po ay isang musician, may isang, di ko na po babanggitin yung gitarista. May isang kilalang gitarista. Over all those years ng kanyang gigitara, nakapunta na siya sa iba't ibang mga lugar, bansa, mga bar, mga halls, pubs. Nakapunta na siya sa kung saan-saan. At naging idolo siya ng napakaraming tao. To the point na yung gitara po na gamit niya, iisang gitara gamit niya all those years. Napudpud na po yun. Makikita mo na sira na yung pintura, na gasgas na yung pinaka-saddle niya. Tapos yung pinakahawakan ay
parang bumao na po yung ano niya, yung kamay niya, may uka na. Kaya po yung ibang mga nag-iidolo sa kanya, ang ginawa po, may isang nag-iidolo sa kanya, ang ginawa po ay, gusto ko yung ganun ding gitara. Yung parang lumang-luma. Sabi nung ano. Ang ginawa po nun, kinuha niya po yung gitara niya sa school nila. Kinuha niya yung gitara, kumuha siya ng blowtorch, sinunog niya po yung konting parte ng gitara. Kinakayod niya po yung sa ibaba, sinunog niya po ulit. To the point na muntik na po magkasunog sa school nila. Dahil sa kagagawan niya. Nung tinanong siya, bakit sinusunog mo yung gitara mo? Hindi kasi idol ko po yung yung may ganito ring gitara, gusto ko pong gayahin yung gitara niya. Ano pong point natin mga kapatid? Bakit ko po nasabi yun? Minsan po sa buhay po natin, nakita po natin yung isang Kristiyano. Grabe naman to. Ang tagal na sa church. Kung titignan yung buhay niya, parang MMK eh. Tama po? Maalaala mo kaya sa dami niya ng pinagdaanan. Gusto ko rin maging mature katulad niya. Minsan may ganyan po tayong attitude di ba? Pero hindi po natin alam, behind the scene, na marami pa muna pong pinagdaanan yun. Tama po? Katulad po ng gitarista, yung gitara niya po, marami pong pinagdaan ng mga mga taon, mga lugar. Ilang kaskas na nung kamay, yung nagamit para lang pumapudpud yung gitara pong iyon. Pero hindi yun nag-take ng shortcut. Sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, walang shortcut. Mga kapatid. Wala pong madali. Amen po ba? Madalas po kapag tayo nag-shortcut, gusto po natin yung easy road. Tama po, minsan, gusto natin easy road eh. Pero hindi po ganun, mga kapatid. Sabi nga po dito, si Moses po nag-spend ng 40 years in the wilderness bago po siya gamitin ng Panginoon. Tama po, tumakbo po siya eh. Nakapatay po siya eh. Tama? Tumakbo siya sa wilderness. Si Joseph po, 13 years, nasa prison, si Joseph the Dreamer. 13 years po siya bago po siya gamitin ng Panginoon. Maging ang ating Panginoong Hesus, ginamit ng Diyos 30 years later sa kanyang ministry. And then, He only needs 3 years to change the world. Tayo po mga kapatid, huwag po tayo mag-shortcut sa buhay po natin. Lahat po tayo may pinagdaraanan po dito, daanan po natin. Yung mga pagsubok na pinagdaraanan po natin, yan po yung magbibigay sa atin ng kalakasan na mas lalo pa pong maging alive in Christ. At hindi po natin magagawa yung mga bagay na ito kung hindi po natin suot yung bago po nating pagkatao. Amen po? Pagka nadapa ka, quit ka agad. Surrender ka agad. Kasi hindi mo suot yung bagong pagkatao na binigay ng Panginoong Hesus sa'yo. So, in conclusion po mga kapatid, we need to be dead to sin and alive in Christ. Ang tanong ko po ulit, ano yung suot po nating damit? Yung luma pa rin ba? O yung bago po? Amen.